Congress is now in session as lawmakers await the president's SONA. House leaders say they will continue pushing legislative priorities while also watching the president's plans for the remainder of his term. Alamin natin ang latest mula kay Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, handa na ba ang lahat? In less than 3 hours, maririnig na natin ang ulat sa bayan ng Pangulo. Lista nga ay nakaabang sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang mga nasa minorya man o nasa mayorya. Gusto nilang malaman, May, kung ano ba ang sasabihin ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na taon bilang presidente ng Pilipinas. At kanina nga, May, pasado alas 10 ng umaga, umarangkada na nga ang pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress dito sa Kamara. At ipakikita ko lang din, May, nasa likod ko nga, unti-unti nang dumarating yung mga guest na makikinig ng SONA ng Pangulo at nakikita natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kung makikapansin-pansin, May, yung damit ni Yusek Castro, simple, hindi magarbo, kagaya nga ng inaasahan natin sa SONA ngayon. Nakasuot lang siya ng kulay pula na Filipiniana at makikita natin, May, sinasalubong siya ng mga miyembro ng media. As of now, May, maliban sa kanya, marami-rami na rin tayong mga opisyal ng gobyerno ang nakita dito sa Batasang Pambansa. Partikular na, May, yung mga mambabatas. At ito nga, pakinggan natin ang sinabi kanina ni House Speaker Bogie D. III. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has mobilized the entire government to provide our people with the support they need to overcome these issues. Under his leadership, efforts are underway to address inflation, crime, and corruption. Sa lahat ng ito, katuwang ng ating Pangulo ang kapungulungan ng kinatawan. Unang salita ni House Speaker Bogie D, naniniwala siya na sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kumilos ang buong pamahalaan para maresolba ang krimen, korupsyon, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Inikahit rin niya ang mga mambabatas na alamin kung ano ang mga nagawa at suriin ang kanilang mga pagkukulang para maitama ito. At ilang oras na lang ay magsisimula na nga ang SONA ng Pangulo at ayon sa mga mambabatas, kaabang-abang para sa kanila ang sasabihin ng Pangulo. May, kanina rin tinanong natin si Majority Leader and Presidential Son Sandro Marcos kung ilang puntos ba ang ibibigay niya sa kanyang ama bilang Pangulo nga ng Pilipinas. Ang sabi niya sa atin, mas maganda raw na sa iba na lang raw yan itanong kasi kung para sa kanya, magiging bias daw siya sa kanyang magiging sagot. May, maliban dyan, May, pinagmalaki rin ng House of Representatives ang mga batas sa kanilang naipasa na sa 20th Congress. Sa kalahati pa lamang ng kanilang termino sa first regular session, umabot na nga, May, sa 163 na panukalang batas ang kanilang naipasa. Habang 26 dito, May, yung may tuturing na LEDAC o priority bills. At hanggang sa mga oras na ito, May, andito pa rin si Palace Press Officer Claire Castro. Makikita mo, May, dun sa sahig nitong Batasang Pambansa. Dito ngayon sa may North Wing, walang red carpet dahil nga itong SONA ngayong taon ng Pangulo ay simple raw, May, at hindi magarbo. May. Isaiah, wala ngang red carpet pero marami ang nakaabang dyan sa mga dumadating sa Batasang Pambansa. Pero pumunta tayo sa expectations at sa mga plano ng mga mambabatas kasi umaaray na nga ang maraming Pilipino, especially may nakaambang pa na isa pang big time oil price hike bukas at siguradong tataas na naman ang presyo ng mga bilihin, ang services, may panawagan pa sa fare hike at tataas din daw ang kuryente. May masasabi ba ang mga mambabatas dyan sa kung ano ang solusyon na mararamdaman talaga ng pamilyang Pilipino? Medyo putol-putol yung signal natin, pero ang naintindihan ko doon sa sinabi mo ay merong kung ano yung mga panukalang batas na ipatutupad ng ating mga mambabatas sa kabila nga ng mga pinagdaraanang krisis. May ayon sa mga kongresista na nakausap natin, itong kalahating taon ng 20th Congress, kanila raw tututukan yung mga pangangailangan ng
ng ating mga kababayan, no? Partikular na nga dyan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At inaasahan natin ba, no, yung House Committee on Ways and Means ay magsagawa ng pagdinig kaugnay nga kung paano masusolusyonan itong mga problema nga kinahaharap. Partikular na nga ngayong tumataas na naman ang presyo ng bilihin. Maliban dyan, may natanong din kanina si Representative o Majority Leader Sandro Marcos kung ano ba ang masusunod na plano ng kanang administrasyon, maging ng Kamara. Ang sinasabi niya sa atin, maraming planong ipatutupad ang administrasyong ito, partikular na nga dyan yung digitalization. Pero dun sa tanong kung ano ba ang sasabihin ng kanyang ama, ay abangan daw mamaya dahil gawa raw yan ng kanyang ama, sariling gawa mula raw sa kanyang puso. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa.